Hindi nga ikinatuwa ng mga PBA fans ang naging pahayag ni PBA Commissioner Willie Marcial patungkol sa naging pahayag nito na wala umano siyang pakialam sa nangyaring hacking sa voting system ng PBA. Well, kung titingnan natin ang resulta ng botohan noong December ay hindi nakapasok sa top 30 ang pangalan ni Kit Zaldivar. Pagpasok ng January ay biglang naging top 1 si Zaldivar at naunahan pa nito si Malonzo. Ayon sa naturang hacker, na January 18 nang galawin niya ang voting system at pinili niya si Zaldivar upang maghinala ang PBA sa biglaang pagtaas nito. Tila, malayo ang expectation ng naturang cyber expert dahil ayon kay Marcial na hindi umano siya nabigla sa resulta ng botohan. At nagpahayag pa nga ito na hindi niya iimbestigahan ang pangyayari dahil importante umano ay masaya ang nangyaring All-Star sa Bacolod. Ayon sa PBA Insider, ay hindi umano deserve ng mga players na mapabilang sa All-Star dahil may mas mahusay na mga players ang deserving para sa naturang tournament. Samantala, mukhang mapapakagat ang kampo ni Kai Sotto sa posibleng maging offer ng Japan B-League. Hindi natin maipagkaila na napakalaki talaga ng ambag ni Kai sa viewership at engagement para sa liga. Kung pupuntahan kasi natin ang channel ng Japan, ay halos hindi nangalahati ang viewership ng ibang Pinoy imports kaysa sa mga laban ni Kai Sotto. Malaki ang naitulong ng engagement sa isang liga upang mahatak nito ang mga marketing businesses at mag-invest sa kanilang liga. At bukod pa doon ay mas nag-improve kasi ang laruan ni Kai Sotto. Sa katunayan ay umangat nga ito sa 11 points, 6 rebounds per game kumpara noong nasa Hiroshima pa lamang ito. Ayon sa source, na posibleng o-offeran si Kai Sotto ng Japan B-League ng $400,000 o katumbas ng mahigit 22 million pesos sa isang taon. So, mukhang mapapakagat ang kampo ni Kai Sotto kung magkataon, ano? Pero ayon sa kampo ni Kai, after nito sa Japan ay babalik ito sa Amerika para sumubok ulit sa NBA.